Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na dyan with evidence. Naku po mga kabibig, may nagpapirma na ng ayuda ngayon. Pamimigay ayuda. So kailangan mong fill upan ang form para makakuha ka ng ayuda. Pero may paglining lang, may mekos-mekos, may hokos-pokos mga kabibig. Kasi sa likod ng pagpirma ng ayuda form, merong isang other form, mga kabibig. Ito na ba ang kailang strategiya para lokohin ang mga pobreng katulad natin? Idadaan sa ayuda muna before ka papirmahin ng charter change na porma na agad-agad na agree ka na magkaroon ng charter change ang Pilipinas. Naku, anong klase itong pambubutol? Hanggang ngayon, pabubudulin nyo na pa kami? Naku, grabe mga kabibig. Lantara talaga. Lantara, oo nga, naintindihan namin na gusto nyo tumulong, mamimigay ng ayuda. Kasi alam nyo naman, di ba? Ang budget ng ayuda is 500 billion. So gagamitin ba ito para papirmahin ang mga tao na magkaroon ng charter change? Nako, talamak sa Twitter ngayon at Facebook na merong mga taong namangha, na shock, na meron palang mga hokus-pokus na ganito. Let's see mga kabibig ha, meron kasi ako nabasa sa post ni Crisette Laureta Chu na merong nagsabi sa kanya na, Miss Crisette, ano itong nakita ko? Ito tingnan yung kabibig. Dear HOR and its leader Martin Romualdez, we have been getting multiple reports. Kita niyo naman mga kabibig, no? Tingnan nyo, di ba? Basahin natin ha. We have been getting multiple reports that sinasabay sa pamimigay ng ayuda ang pagpapirma ng form to authorize you to petition a change in constitution. Wow! So, linlangin kami, lokohin kami. So, bale yung ayuda ay siyang parang bodol sa amin. Nakakabastos because you don't even bother to explain to people what your plans are, and hoodwinking, niloloko nyo many Filipinos into signing a document and petition that will allow you to start charter change without the proper process. So ipapasok nyo kami sa mga bulsan yung kahit taba-taba. Ganun na ba ang pagtingin sa mga tao? Mga bobo, ang mga pobre, ang mga masang katulad namin, madaling paikutin sa mga palad ninyo? Ito pa. If true, and there are many willing to share that you have been doing this in many provinces, this is duplicitous. And we the people will knock on the doors of the Supreme Court and the military if you force charter change on us with a proper forum, with a proper discussion. Wala namang masama sa charter change as long as i-clarify, iklaro ninyong pag-explain sa amin kung ano ang magandang epekto nito sa ekonomiya, sa bansa, sa mga tao, sa peace and order sa Pilipinas. Ito pa mga kabibig. We will not give our country to you to do whatever at your whim. Ayusin nyo ang proseso. Hindi isasabay sa pamimigay ng ayuda. Ayusin nyo ang mga tao ninyo. Hindi kami papayag na gaganituhin nyo ang Pilipinas. Hindi nyo pagmamayari ang Pilipinas para baguhin nyo ang konstitusyon without express approval of everyone involved. Wag pa traidor ang pagpapirma. Marami kayong hawak na mainstream media. Magdebate kayo. Pag-usapan nyo online TV. Harapin nyo ang mga Pilipino. To the Supreme Court and to our armed forces, please do not allow this. Kasi merong isang netizen mga kabibig na kung saan nag-send siya ng screenshot kay Miss Crisette Laureta. Sabi niya, hello po Ma'am Crisette, followers niyo ba ako? Kanina kasi, kapitbahay ko, tinawag ako kasi nga daw may paayuda, dapat magpalista. Nung nilista yung pangalan ko at hiningi ang present number ha, kinakailangan ko pagkontaking nanay ko kasi nakalimutan ko yung akin. Si mama kasi ay may alam kasi iisa lang kami. Tinanong ko pa para saan yon, pinabasa lang sa akin yung form.
Namangha ako kasi naalala ko yung post mo. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng petisyon na yan? Sensya na po. Para mas maliwanagan kayo kung ano yung petisyon na yan, meron kasi akong nakita sa sa Twitter na kung saan may screenshot, clear screenshot sa petisyon na iyan. Tingnan mo lang kabibig ako ito. Ito yan kabibig. Ito Name of petitioners, first name, middle name, tapos ilagay dyan. We fully understand, ito, accordance, saan siya? Amendments of revision. So sana magkaroon ng clear dito, no? The Congress, upon a vote, 3/4 of all the members voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House Representative. Diba? We are the petition that shall lie the Commission of Election to the proposal to amend Article 16 ba ito? Section 1 of the Constitution of the Philippines to the people of initiative. The amendment Article 17, Section 1 of 1987 Constitution. So, yan ito daw yung pinapapirmahan. Isinabay sa pagbibigay ng ayuda. Marami na ngayon I don't know kung meron na bang nakapirma or meron na bang nakatanggap, or baka kayo mga kabibig, baka dyan sa mga probinsya natin, probinsya nyo, meron na nagpapirma sa inyo, aside from magbibigay ng ayuda, o magpapapirma dito para kung the more madaming silang malikom na mga signatures, it means na ang taong bayan ay agree na gustong i-amend ang 1987 Constitution. Wala namang problema doon as long as alam natin kung ano ba ang pwede i-amend, ano ba ang magandang kahinatnan sa pag-a-amend ng ating konstitusyon. So, kaya mga kabibig, trending na trending ito ngayon at pinag-uusapan na ano ba, huwag nyo kaming babuhin, huwag nyo kaming bastusin, huwag nyo kaming idaan sa paayuda para pirmahan namin itong petisyon na i-amend ang 1987 Constitution. Huwag nyo kaming gawing bobo. Kasi hindi na ngayon panahon na kung saan radyo lang or di kaya television lang ang pwede namin pakinggan or panoorin. Rampant na ang social media and every now and then, isang click lang, isang screenshot lang, isang message lang, alam na namin kung ano ang mga pangyayari sa Pilipinas at kung ano ang ginagawang kalokohan, kagandahang ginawa ng ating mga politiko. Nagmamasid lang ang masang Pilipino. At huwag niyo pong sayangin ang tiwala na ibinigay ng masang Pilipino. Kasi pag sumobra na ang ginawa niyo at wala na kaming pasensya sa mga bastusan niyo, ay nako, delikado na yan mga kabibig. So, yun na nga, trending na ito ngayon at pinag-uusapan. So, kung kayo ay nilapitan para pumirma sa dokumentong ito, huwag. Ito ay magbibigay ng kapangyarihan sa mga congressman para baguhin ang saligang batas na sila-sila lang ang mag-uusap. Huwag ibigay ang kinabukasan ng mga anak nyo sa mga kamay ng mga ganit na ito. Kung totoo man ito or hindi, sino ba dito ang nakapirma na? Sino ba nakatry na namigyan ng ayuda but before nabigyan ng ayuda ay pinapirma ng revision or something, charter change or amendments of the Constitution? Don't forget to comment below. Basta sama-sama tayo mga kabibig. Maganda man ang nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, may katiwalian man ang ginawa, or may medyo pangit na ginawa si VP Sara Duterte, or magandang ginawa si VP Sara Duterte, ating pag-uusapan sa channel na ito. Okay? Yan lang po mga kabibig ng ating Ladies Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!